Okay, let's go. Hi guys! Finally, tapos na natin siya. So, this is a video you've been waiting for. Finally, mare-release na rin natin. This is a beginner's guide for a full bioactive build, arid type for a 4x2x2 enclosure, or 120 gallons for a bearded dragon, or arid type of species. But before we proceed, disclaimers muna tayo. Number 1, I am not a professional. This is my first time doing this as well. Kasama na dyan yung mga DIY. And number 2, none of these items na ipapakita ko sa inyo are sponsored and I bought them myself. Lastly, before we proceed, discuss muna natin yung sections. So, at any point during this video, meron kayong section na gustong talunan, you can just jump right into that. So, this is going to be quite a long video. So, sit back, relax, grab your coffee and snacks, and samahan nyo ako. So, sections. Ang unang section natin is yung mismong enclosure niya, yung PVC enclosure shell. Number 2 is yung 3D background structure na ginawa ko. I'm gonna share paano ko yung ginawa, paano ko dinikit, at paano ko siya sinilan. Number 3 is yung layout ng lighting and heating sources ni Pancake. Pancake, that's my bearded dragon if bago ka sa channel ko. And also, ano yung environmental zones na nandoon sa loob. Number 4 is yung substrate system na gamit natin. Number 5, ano yung mga plants na nilagay ko. So, ano yung mga safe para sa bearded dragons. Number 6, ano yung mga enrichments and hardscape na nandun sa loob. Number 7, ano yung bioactive or cleanup crew natin. Number 8, nasaan yung water and feeding station doon sa loob na enclosure. And lastly, number 9 is yung cost breakdown. Okay, ayun, ang dami, diba? So, for sure, magiging mahaba tong video na to. Without further ado, let's get on to the video. Okay, so ang enclosure shell ni Pancake ay isang PVC enclosure na in-order ko from Repti Tools. Kasama na dun sa in-order ko is yung bago niyang UVB light na mas mahaba kasi yung meron ako dito sa bahay medyo maikli. So, bakit nga ba 4x2x2, ano? Some might say, bakit napakalaki naman yan? Hindi naman ganyan yung nakikita natin sa ibang keepers na nandito. Well, actually, 4x2x2, ibig sabihin 4 feet by 2 feet by 2 feet or 120 gallons. Search nyo na lang din kung ano equivalent yan sa CM. Is yung recommended na minimum standard size ng enclosure for bearded dragons. And a lot of other reptiles as well. Actually, kung titignan mo ngayon sa Reptifiles, nag-update na sila. Ginawa na nilang 6x2x2, which, if you ask me, alam mo yun, apakalaki na nun. Understandable sa atin, sa Pinas, hindi naman din talaga ganun kalalaki ang bahay. So, this is quite challenging to give. So, ayun yung dahilan sa size niya. As for the enclosure itself, gawa po yun sa PVC. So, madaling linisin. Actually, I thought magaan siya, pero nung dineliver siya dito is, apakabigat pala. Hindi siya kayang buhatin ng isang tao. And kaya din makikita nyo, wala dito si Pancake, nasa baba yun, nasa sala. Kasi hindi na siya kakasya dito. Sa enclosure naman na yun, sinama na ni builder, ni seller, yung 3 switches, and also yung thermostat. Nasunod naman niya paano yung gusto ko sa wiring and yung drawing na pinrovide ko. Which I will also provide later kung kailangan nyo ng paggagayahan para ibibigay nyo na lang yun sa gagawa para sa inyo. So yeah, ayun, may thermostat na rin yun. Although hindi ko alam bakit hindi ko mapagana hanggang ngayon. Importante ang thermostat sa kahit na anong alaga natin na binibigyan natin ng additional heat. Lalo na nasa Pinas tayo na minsan sobrang taas ng temperature natin, nagkakos na ng heat wave. So hindi natin alam kung kamusta na yung ambient temperature and basking spots doon sa loob ng enclosure na alaga natin. Para hindi sila masobran sa init, may heat stroke, baka mamatay o masunog. Imagine mo, para kang nasa loob ng microwave nun, diba? Ang thermostat, ang trabaho niyan, pagka na-reach na nila yung highest point na sinet mo doon, kung saan mamamatay, or may ibang versions, magdidim yung ilaw para magbawas ng ambient temperature, magbawas ng init doon sa loob ng enclosure. Other than that, ang pinarequest ko kay builder is lagyan ng maraming vents all around the enclosure kasi nga arid type yan, mainit, desert type, diba? And then, of course, sliding doors sa harap. So, that's it for the enclosure shell, no? Wala naman na masyadong focus-focus pa dyan. Straightforward lang. Next, punta tayo sa 3D background structure. Ito, actually, yung pinaka nagpatagal nung ginagawa ko to. And I don't think uulitin ko siya. Siguro sa susunod, kung magpapagawa ulit ako ng enclosure, ipapasabay ko na ipa-hardscape yung likod. Sayang kasi, nakikita ko sa international groups, yung 3D background, it helps you utilize yung masasayang na vertical space. Kasi diba, bearded dragons, ang
hilig din nila umakyat-akyat. So, sayang. Additional enrichment yun and more places to explore sa loob ng kanilang munting bahay. So, ayun, ginawa ko yun. May iba't iba kang options na may kita dyan sa internet. Pwede kang mag-PU foam, pwede kang mag-carve galing sa hard foam. Ako naman, personally, ang ginawa ko is nakakita ako ng background sa Shopee kung saan hard siya na material na gawa na rin sa PU foam. Sakto din yung size niya, 4x2x2. Pero since may vents nga, kinailangan ko pa yun, well, i-cut out. Doon lang ako medyo nahirapan. Para siyang cardboard, pero mas makapal. Textured na rin siya, and may pintura na. So, medyo sa isip ko, mapapadali ako doon. Yung ibang broken pieces, ang ginawa ko, dinikit ko siya sa background gamit super glue and also panding na PU foam para maging ledges siya. Mostly, ayun lang, yung pang sealant ko is something na pintura, parang grout paint, kung di ako nagkakamali. Basta masil lang yung buong background and lahat ng gilid na enclosure. So, ayun lang. I hope mas nagkaroon kayo ng idea ano yung 3D background structure at para saan siya. Next is yung lighting and heating. So, ito yung infographic na sinend ko kay seller, kay ReptiTools para gayahin niya. My idea is, on one end, meron tayong cool side and on the other end, meron tayong warm side. Dun sa warm side, nakalagay yung heat lamp and yung UVB, right? Magkatabi yun dapat kasi pagka nagbabask yung alaga mo, dapat nasasapol din siya ng UVB. So, dito sa area na to, i-consider mo ano yung mga materials na gamit mo na good conductors of heat para magkaroon sila ng maayos na basking platform or basking spot. On the other hand naman, meron tayo yung cool side. Yung cool side naman, nilagyan ko siya ng grow lights kasi 'di ba nga full bioactive, ibig sabihin may live plant sa loob. Hindi mabubuhay yung live plants mo kung UVB at heat lamp lang ang meron ka. Kailangan mo ng grow lights. Also, another tip, may water bowl ka sa loob ng enclosure, wag mong ilagay sa warm side, lagay mo siya sa cool side. Kasi 'di ba pag natatamaan ng init ang tubig, nagve-vaporize siya. So, tumataas yung humidity sa loob ng enclosure. And as this is for an arid type or desert type na species, syempre gusto nating maiwasan yun. So, dun siya sa cool side. Sa part kung saan UVB lang yung tumatama. Also, dito din yung part kung saan mostly mabubuhay at tatambay yung cleanup crew mo. Kasi binabasa natin yung paligid o yung ilalim ng water bowl para dun sila magkaroon ng additional humidity. Para hindi sabog sa buong enclosure yung humidity pipe. Okay, now na na-explain ko na yung environmental zones na nasa loob ng enclosure niya. So, sa substrate mix naman, pagka ginugol mo yan online, marami kang makikita na iba't ibang substrate mix. Meron dyan gumagamit ng 70-30, so 70% na organic topsoil, tapos 30% na clay sand. Meron naman iba, nilalagyan ng excavator clay, at kung ano-ano pa. So, hindi na tayo magda-dive deeper dun, no? I-google nyo na lang if ever you need yung exact ratios. Sa alalahanin nyo, desert type to ng species, so medyo dapat mas arid yung soil, mas tuyo, mas buhaghag. Hindi katulad ng substrate mix, say, for a ball python. So, sa akin naman, halfway towards din, tinamad na kasi akong magsukat. Dapat actually sinusukat yan. Pero ako tinamad na ako magsukat. And tinamad na rin ako i-bake yung substrate. Although, iniwan ko sila sa under direct sunlight. Pero that's the best I can do kasi before, nag-bake ako sa air fryer namin. Nasira ko yung air fryer namin. Wala din naman akong malaking kawali at kami ay naka-induction. So, that's something na I had to accept na hindi ko na magagawa. But good thing, parang nakita ko sa isa sa mga post about PCF. By the way, yung mga substrate ko, mostly sa kanila ko ino-order. Again, not sponsored. Parang nakita ko, sila na kasi yung nagluluto sa kawali dun. So, pinapatay na nila yung microorganisms, harmful pests, or something else dun sa loob ng substrate. So, it's one less step para sa ating keepers. And actually, good deal mura yung substrate nila. I mean, kung ikukumpara mo sa mga foreign na branded items. Siguro ako, kung uulitin ko to, ang ma-advise ko na lang sa sarili ko at sa inyo, hindi ko na siguro pupunuin yung buong 4x2x2 ng substrate. Siguro magpo-provide na lang ako ng dig box somewhere around sa enclosure niya sa isang side lang. Tapos yun na lang yung pupunuin ko ng substrate. Kasi masyadong magastos pag yung buong 120 gallon yung pinuno mo. Nakalimutan ko na rin ilang bags ng substrate yung nagastos ko doon or nagamit. And actually, umorder pa ako ulit para lagyan pa. So, ang dami ko dadaan, no? So, yung substrate mix na gamit ko is mix ng topsoil, forest soil, yung parang dry sand from Reptisan ba yun? Nakalimutan ko. And also, umorder pa ako panibagong sand from PCF. So, halo-halo siya. So, makuha ko yung gusto kong timpla, okay na yun.
Next, punta naman tayo sa mga halaman na nilagay ko sa loob na enclosure niya. Ito yung talagang nagpa-full bioactive build. So, ano nga ba yung mga plants safe for birded dragons? Actually, marami naman yan. Pwede nyong Google. So, sa akin, since malapit ako sa mga nursery shops ng mga nagtitinda ng halaman, doon ako bumili. Pero ang mali ko, hindi ko alam na kailangan pala, i-quarantine mo rin yung mga halaman na binili mo. So, ibig sabihin, pagkabili mo, tatanggalin mo yung soil nun, iriripat mo, tapos hihintahin mo ng mga 4 weeks siguro para mawala yung, kunyari, ginamitan nila na insecticides. Kunyari, may pests na kasama doon. Para mawala yun at hindi masama sa bioactive mo. Siguro hindi to ganun ka big deal kumpara sa snakes, yung paglalagyan ng halaman. Pero para sa birded dragons na, alam nyo yung lahat tinitikman and omnivore nga din. So, kakainin nila malamang yung plants na ilalagay mo. Better be safe than sorry. So, dito sa video na to, papakita ko sa inyo, ang dami kong biniling halaman para kay Pancake. Yung iba dyan, tulad ng zinnia, alam ko naman na mamamatay agad. Gusto ko lang siya makita na naka-display kahit pang photo op lang dun sa enclosure. Pero again, yun nga, hindi ko alam pag uwi ko na kailangan ko pala siyang i-quarantine as advised by my close friend sa hobby din, which is Moonlit Exotics. So, ayun, quarantine si Gaga. And yun actually yung dahilan bakit natagalan yung release ng video na to. Kasi kinailangan ko pang hintayin matapos yung quarantine period nun. So, makikita nyo towards the end of the video kung ano lang yung mga halaman na nag-survive dun sa quarantine phase na yun. Ma-advise ko, snake plant, very hardy. Siguro jade plant o yung mga katulad nun, and lalong-lalo na golden pothos. Yung golden pothos, napakatibay. I think may dahilan bakit siya yung top 1 na recommended plant pagdating sa bioactive. Take note nung kina-quarantine ko tong mga halaman na to, nasa labas lang. Wala akong time magdilig at alagaan sila. So, hinahayaan ko na lang nature do its thing. Buti na lang umuulan lately. So, yun lang yung mga halaman na nakasurvive. So, para makatipid kayo, alam nyo na. Next, enrichment and hardscape. So, yung enrichment naman niya is actually in the hardscape itself. So, yung makikita niya, diba, sa 3D background niya, puro ledges yan. So, marami siyang vertical spaces to climb. And then, meron siyang mga halaman. Amuin niya, tignan niya, kainin niya, nasa sa kanya na yan. Tapos, yung buong enclosure niya, covered ng substrate. Makapal yung substrate na nilagay ko, parang nasa 2 to 3 inches ata yun. So, pwede siyang maghukay. Yun yung enrichment niya. She can practice her natural behaviors kung paano niya gusto. And also, kung makikita nyo, meron ako nilagay dito na slate tile. Kalimutan ko na yung size, basta halos half siya nung enclosure. Yung slate tile na yun, patong sa bricks. So, yung ilalim nun, pwede pa rin siyang magtago dun. Additional height yun. Pwede siyang maghukay dun kung masyado siyang naiinitan. Then, the slate tile, kung saan ko nilalagay yung food niya, yung dubya. And then, meron pa rin ulit na bricks. Tapos, sa ibabaw nun is natural stone. Yes, natural stone yun. So, marami siyang options for climbing opportunities. Additionally, meron siyang electric fan sa loob. Kasi nga, arid, diba? Ayoko naman na super init na sa loob. Wala pa siyang hangin. Yung electric fan, hindi na yun kasama sa enclosure build. Luma niya ng electric fan sa akin yun from her previous setup. Okay, yung cleanup crew naman. Yung cleanup crew, order lang ako from someone na malapit dito sa akin. Kung di ako nagkakamali, Tropical Springtails ata yung in-order ko doon. And for the isopods, parting mix ng, kalimutan ko yung scientific name niya eh. Proisunosunsun something. Basta party mix siya ng mga powder peach, powder orange. Basta yun. Wala naman ako masyadong alam sa isopods. Pero, ang alam ko, powder orange talaga ang pinaka-hardy pagdating sa mga isopods. And kaya mag-survive sa arid type na setup. Ilang beses ko na kasi binigyan yan ng isopods before kinakain yan. This time, maraming taguan yung isopods and malalim yung substrate. So, hoping na, alam mo yun, mag-thrive sila dun sa loob. Next is yung water and feeding. Na-discuss ko na yan. Yung water niya, nandun sa may cool side. Yung ilalim nun, minsan, pagka pinapalitan ko yung tubig, tinatapong ko yung tubig directly sa ilalim kung saan nakalagay yung water. Para magkaroon ng humidity spike. Dun lang sa pwesto na yun. And para magkaroon ng additional humidity yung cleanup crew. Yung pagkain naman yan, nandun sa slate tile, dun ko pinapatong para kita ko kung nagkakalat siya, madali sa akin linisin. And overall, just preference. Next is yung cost breakdown. I know na maraming gusto makuha ng idea kung magkano nagastos dito. Pero, I'm sorry guys, no, na sa sobrang tagal nitong project na to, and ilang shops din kasi yung nilibot ko, hindi ko na kayang magbigay ng super accurate na cost breakdown. Pero I will try to as much as I can. Kasi may mga items akong binili sa Shopee, meron sa Wilcon, meron sa ganito, ganyan-ganyan. Okay, yung mismo enclosure ni Pancake, that's 13,400. I think discounted na ata yun. Tapos kasi bumili ako nung UVB na bago, yung mahaba, yung 24 inches ata yun. So, yun yung nagpamahal dun. And then, shipping niya is 1.5. Note na pag shinip kasi yun, hindi pwede ng sedan.
hindi pwede ng motor lalo. Actually, hindi rin ata kasya sa MPV or SUV. Ang nag-deliver dito, hindi ako nagkakamali, yung parang L300 na type. And then, sa substrates, ang unang nilabas ko is around 2K. Tapos, umorder pa ulit ako. Tapos, yung cleanup crew ko, yung para sa kanya yata, nasa around 500. Sa plants naman, hindi ako nagkakamali, nasa around 800. Pero again, namatay yung iba dun. So, pwede natin ibawas yun. Let's say, magastos natin sa plant, mga 300 lang. Okay na yun. Yung grow light pala. Okay, so, yung grow light is 650. Hindi ko na sinama yung mga expenses dun na meron na ako before na na-reuse ko na lang. So, plus 650, malabas siya na 18,350. So, I guess yun yung ibo-ballpark nyo na figure. Mga 15 to 20k siguro. Depende na kung gaano ka mag-splurge and kung may mga bagay kang mare-reuse sa bahay mo. So, yeah, yun na yung buong video. I hope may napulot ka. I hope nakatulong sa'yo tong video kahit papaano. Would I do it again? No, probably not. Pag umorder ako, susunod ko na enclosure, si Papa Hardscape ko na yung likod. Kasi matrabaho siya. And for me na super busy, hindi ko na siya kaya singit sa oras ko. I'd rather pay someone na mag-hardscape ng maayos dun sa likod. But is it worth it? Yes, sobra. Nakikita ko kung paano nagtatrive si Pancake dun. And for months, awang-awa ako dun sa maliit niyang enclosure. And now, I can see her. Pag nag-explore siya sa enclosure niya, kahit hindi kami, alam mo yun, nagbabanding araw-araw. Malawak yung enclosure niya, nakakapaglibot siya. Hindi siya tight, hindi siya cramped. So yeah, again, that's the beginner's guide for a full bioactive enclosure for a 4x2x2 or 120 gallon for a bearded dragon. Wala pa kasi ako nakikitang nag-release ng ganitong klase ng video locally. So I hope this video, kung mapunta man sa'yo, makatulong. And if you have any other questions about this bioactive build, let me know in the comment section and I'll try to answer it in my next video. So ayun lang. Again, it's me, Josh, and happy keeping! Bye-bye!